Good morning, Tony. Good morning, Pilipinas. Good morning, boss. Magiging good kaya ang weather natin ngayong Holy Monday? Para malinawan tayo sa magiging lagay ng ating panahon, kasama ko nga po ngayon si Pag-asa Weather Forecaster Alvin Pura. Good morning, Sir Alvin. Good morning, Harriet. Good morning din sa inyong mga viewers. Alright, sir. Question ko po. First question po, no? Last week kasi, and in fact, kagabi, nakaranas tayo ng mga serye ng thunderstorms. Ano nga po bang sanhi nito at patuloy ba tayong makararanas ng mga thunderstorms? Opo. Kung napapansin natin, meron tayong mga thunderstorms at mga isolated na rain showers. Ito po ay nagsisimula, lalong-lalo na sa umaga, pag medyo mainit po tayo, nabubuo po ang ating mga cumulonimbus clouds or mga thunderstorm clouds. At usually, ito po ay bumubuho sa hapon or sa gabi. Pag ito po ay hindi bumuhos or hindi po maaari po itong malusaw lang sa pagsapit ng gabi. Subalit, pag ito po ay medyo mabigat na, ito po ay magbubuhos po ng mga pagulan. Sa ngayong buwan, makakaasa po talaga tayo ng mga isolated na mga rain showers at thunderstorms. Kahit ganitong panahon ng easterlies. Subalit, pagpasok ng April, makakaasa tayo na less na po ang chances ng mga thunderstorms natin. Subalit, pagbalik po ng May, lalong-lalo na sa late May at pagpasok ng June, magpapatuloy po ang ganitong mga isolated na mga rain showers at thunderstorms. Kaya po ito tinawag na isolated. Ibig sabihin po nito, maaaring sa lugar natin ay umuulan or sa ibang lugar ay wala pong ulan. At ito pong mga isolated na thunderstorms ay naranasan natin kahapon. Ito po ay isang paraan din ng ating Mother Nature upang palamigin ang ating Earth or ang ating pinainit ng araw. Alright, so sir, sinasabi nyo normal lang po na kapag mainit ang panahon, normal lang na may nabubuo na thunderstorms and part po ito ng easterlies. Tama po ba? Opo, tama po kayo. Lalong-lalo na pag napakainit sa umaga or sa tanghali, mas madali pong nakakabuo tayo or yung process po ng evaporation at accumulation po ng clouds, lalong-lalo na po sa umaga or sa hapon. Alright, so normal lang po pala yung mga kababayan. Dalhin nyo na lang po yung inyong mga payong dahil makararanas nga po tayo ng mga isolated rain showers. Sabi nga po yan ni Sir Alvin. Sir, next question po kasi may umiiral din na diffuse tail end of a cold front sa extreme northern Luzon. Bakit nga po ba nagkakaroon ng diffuse tail end of a cold front? Sa ngayon, itong diffuse tail end of a cold front ay nararanasan dito sa extreme northern Luzon. Ito po ay nagsisimula dito sa hangin na nanggagaling sa northeast at nagsasanib dito sa hangin natin mula sa easterlies. Ito po ay kagaya rin ng tinatawag nating tail end ng cold front, subalit ito ay diffuse or medyo kalat-kalat dahil nga po medyo mahina na po ang tinatawag nating northeasterly na hangin at hindi na rin po natin ito tinatawag na amihan or northeast monsoon dahil po napakababa na ng source niya at hindi rin po siya kasing lamig ng mga nakaraang buwan. So ito po ay parang tail end ng cold front, subalit ito po ay kalat-kalat lang at kung mapapansin nyo, medyo mataas po ang axis niya. Dito lang po northern Luzon. Subalit makakaasa pa rin tayo ng mga maulap na kalangitan at mga light to moderate rains, lalong-lalo dyan sa area ng Kasiguran area, Aurora at Quezon. Ay, sir, follow-up question about the diffuse tail end of a cold front. Hanggang kailan po ba ito iiral? Kailan po natin maaasahan na itong weather system na ito ay mawawala na sa atin? Sa ngayon, ito ay nararanasan nga dito sa extreme northern Luzon at inaasahan natin ito ay magmamigrate na eastward patungong Pacific Ocean at within bukas or maaaring mamayang gabi ay wala na po ito sa extreme northern Luzon. Alright, mga kababayan, narinig nyo nga po si Sir Alvin, magmamigrate na po eastward itong tinatawag nating diffuse tail end of a cold front. And to, last question na po, Sir Alvin. Ngayon nga ang panahon ng tag-init, ano nga ba yung pinakamataas na temperatura na dapat naming asahan? Sa ngayong buwan ng Marso, dito sa Metro Manila ay nag-average tayo ng 33-34 degrees Celsius. Subalit inaasahan natin yan, pagpasok pa ng Abril ay mas tataas po ang ating mga temperatura. Papalo po yan ng nag-average po tayo ng 35 degrees Celsius buwan ng Abril at pagpasok naman ng buwan ng Mayo ay maabot naman sa 34.6 or mas mataas pa po sa inaasahan natin ngayong buwan ng Marso. Dito naman sa Baguio City, nag-average tayo ng 25 degrees Celsius ngayong buwan ng Marso, subalit pagpasok din ng buwan ng Abril, mas makakaasa pa tayo ng mas mataas na temperatura. Ito ay tataas sa 26 degrees Celsius at pagpasok din ng May, makakaranas din tayo ng mas mataas na temperatura dyan sa lugar ng Baguio. Dito naman sa Tuguegarao, which is kung saan natatala ang pinakamataas na temperatura, makakaasa tayo ng 34 degrees Celsius para sa buwan ng Marso at inaasahan din natin na mas tataas pa po yan sa pagpasok ng buwan ng Abril. Ito po ay aabot sa 36 degrees Celsius kasama na rin ng buwan ng Mayo. Alright, naku sir, nabanggit niyo po na dahil yan po yung magiging temperatura, magiging mataas sa ibang bahagi ng bansa at magiging mababa naman sa ilang bahagi rin ng ating bansa. Last few reminders na lang po para sa ating mga televiewers.
Para ngayon sa panahon ng tag-init, wag po natin kalimutan na magdala po ng payong dahil ito po ay mabisang init ng araw at ito rin pananggalang din po sa ulan. Alright, narinig niyo po mga kababayan, si Sir Alvin ha, hindi po baduy ang pagdala ng payong dahil nga po pananggalang po natin yan sa ulan and at the same time pananggalang sa init ng araw. Maraming salamat mga kababayan. Nakasama nga po natin si Pag-asa Weather Forecaster Alvin Pura. Maraming salamat din po. At yan po muna ang latest tungkol sa ating panahon. At paalala ko nga po mula rito sa Pag-asa, do good and be good ngayong Holy Monday. Kasama niyo po sa Good Morning Boss para sa telebisyon ng Bayan. Harry Bayona, balik sa iyo, Kat.